kapatiran. Tandaan po natin, kung konti man tayo o marami man tayo, ang importante ang presensya ng Panginoon. At ang pinag-uusapan po natin ay ang kanyang salita, yung pinakamahalaga sa lahat. Right? So, ating ipagpapatuloy ang ating pinag-uusapan, which is the faith is the victory. At ang series ito na ating pinag-uusapan ay sa text 2 na ating binasa nung nakaraan ay ating matatagpuan muli sa 1 John chapter 5 verse 4 hanggang verse 5. Ito yung teksto na ating batayan sa ating pag-aaral. Right? So, basahin po muli natin ang ating text in 1 John chapter 5 verse 4 hanggang verse 5. Okay? So, sabi po dito, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Okay, so verse 5. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Tayo po yung muling manalangin. Salamat po muli o Diyos sa gabi po ito. Samahin niyo po muli kami sa aming gawain. Patid niyo po Lord na kahit ito lang po ang bilang po namin, naniniwala po kami na dito po ang presensya mo at alam po namin na kahit wala po yung mga kapatid po namin, alam po namin nakasama po sila sa panalangin. Sa presensya mo po Diyos ay aming muli ay mararanasan sapagkat kayo po ang nagsabi na dalawa man tatlo ang nagtitipon-tipon ay nasa kalagitnaan ka namin. Kaya sa salita mo, namin mapag-aaralan, muli ka po namin inanyayakan ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magpapaliwanag po sa amin sa lahat ng mga katotohanan. Maraming salamat po Diyos sa mga bagay na nangyari, naganap sa kalagitnaan po namin at sa pamamagitan ng sapat na pananampalataya ay naintindihan po namin at naugot po namin ng mga bagay na naganap po Diyos. Kaya muli, purihin ka, dakilahin ka sa gabi po ito. At salamat po sa mga kapatid na muli ay nagbigay ng panahon at oras upang ikaw ay makadawapang palad, mapuri at masamba sa pagkakataon po nito. Maraming salamat. Ito po aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so nung nakaraang pag-aaral natin, nakita po natin na ang pananampalataya na dumadaig sa mundo. Right? Yung pananampalataya po natin kay Kristo. So, anong ibig sabihin nun? Kung bakit sinabi po dito sa ating theme na faith is the victory. Right? So, ibig lang sabihin, ang isang matibay na pananalig at pagtitiwala kay Jesus. Right? So it means naniniwala po tayo at nananalig po tayo na si Kristo ay anak ng Diyos. Right? Ayon po sa Acts chapter 8 verse 37. Tignan po natin. Okay. So, right. So, sa ibang wala? Wala sa King James lang. Sa King James lang meron. Kawawa naman yung wala King James. Acts chapter 8 verse 27. Right? Okay, ang sabi po dito, at sinabi ni Filipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Right? Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Okay? At pangalawa, bilang daan ng katotohanan at ang buhay. So, ibig sabihin, dito nakasalalay
ang ating paniniwala at pananalig kay Jesus. Okay? Pangatlo, sino lamang ang nagbibigay ng daan patungo sa Diyos at ang buhay na walang hanggan. Right? So, makikita po natin na kapag pinaniniwalaan mo na si Kristo ang siyang nagbibigay at nag-provide ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. At siya din ang daan ng katotohanan at ang buhay. Right? So, ibig sabihin, isang malakas o strong conviction, right? Ang paniniwala kay Jesus, saan nagmumula yung mga bagay na yun? Of course, siyempre, sa salita ng Diyos mismo. Okay? Sapagkat, ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, right? By hearing and hearing the word of God. Right? At ganun din po yung katibayan na ibinibigay ng salita ng Diyos. Okay? Yung provision, kung ano yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. So, ganun ay magagapi po natin ang sanlibutan by faith. Right? Sa pananampalataya. At kaya lang, hindi lamang po ang sanlibutan ang pumipigil sa ating relasyon sa atin ng Diyos. Right? Marami. Yan yung nakalatag na pag-aaralan po natin. Okay? Una, yung kasalanan. Of course, hindi lang yung kasalanan, kundi yung mga bagay na nararanasan po natin. Katulad po ng anxiety, yung mga bagay. Ito po yung nakakapigil sa ating relasyon sa Diyos, yung mga discontentment, yung fear, yung grief, yung loneliness. Lahat po ito ay sagabal. Right? Kaya dapat ito ay ma-overcome po natin. That's why pinag-aaralan po natin po ito para maipakita po natin how faith in Jesus Christ helps us to overcome para magapin natin ang mga bagay na ito. Of course, first, yung uunahin po natin yung kasalanan. Okay? Well, because ang kasalanan ay hindi na siniseryoso karamihan ng mga Kristiyano. Kasi nananangan sila, nagtitiwala sila na patatawarin naman ako ng Diyos. Lahat ng mga kasalanan ko ay tinatawad na ng Panginoon. Right? Kaya some of the Christians ay hindi na nila binibigyan ng importansya ng kasalanan. Kaya ito po yung pag-uusapan po natin. The problem of sin must be overcome. Right? Kailangan ma-overcome po natin po ito. Right? Bakit? Kasi hindi tayo naniniwala na porket tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Lahat ng kasalanan po natin. Pero bakit nandiyan pa rin yung kasalanan? Because we have the indwelling sin. Kaya we have to mortify that sin. Kailangan patayin natin. We have to kill. We have to put to death. Siyempre, hindi natin makakaya yun kung walang tulong ng banal na Espiritu. At kung sa sarili lang natin, ay hindi po natin kayang patayin po yun. That's why ito po yung problema po natin. Right? Kaya kailangan makita po natin, ma-overcome po natin ang kasalanan pong ito. Why? Because kung hindi po natin ma-overcome po ito, lahat ng mga bagay na problema mo sa buhay, mag-isa kang magsusolve dyan. Dahil ang tulong ng Diyos ay hindi mo makakamtaan. Ayon po sa Isaiah chapter 59, verse 1 hanggang verse 2. Yeah, we have to overcome sin. Okay? Kung hindi, you will not have God's help.
to overcome the problems, any problems before you, before us. Kaya ang sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, please read, Brother Joshua Donondo. Isaiah 59, 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sin have hidden his face from you so that he does not hear. Okay, so makikita po natin, no? Ganun din po sa sinasabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Now, pakibasa Brother Mark. 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Okay, sarado ang tainga ng Diyos sa bagay na ito. Ang kasalanan ay patuloy na, bagamat tayo po ay napatawad na ng mga kasalanan po natin. Pero ito din po yung paraan o daan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga anak, especially sa mga hindi pa Kristiyano, lalo na po yun, nasa kanila pa yung galit ng Diyos. At para sa atin, siyempre, tayo po ay pinatawad ng ating mga kasalanan at wala na po yung galit ng Diyos po sa atin. But, sabi ko nga, kahit tayo po ay pinatawad na ng kasalanan, but still, ang kasalanan ay nandyan pa rin. Nandyan pa rin sa katawan po natin. That's why we have to overcome. We have to mortify. No? Kailangan natin patayin. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, umpisahan po natin. No? So, merong dalawang bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano. Una is to carefully define the problem of sin. Kailangan makita po natin sa buhay ng isang Kristiyano kung ano ang bigat at problema ng kasalanan sa buhay po natin. Kahit sabihin mo ikaw ay Kristiyano na, no? Pero dumarating na ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Right? Kasi mayroong dalawang klase kasi ng pagkakasala. Mayroong tinatawag na legal sin and emotional sin. Yung legal sin, ito yung nilabag mo ang salita ng Diyos. Right? Biglang sabihin, merong kaparusahan yan. And yung emotional sin, ito yung nagkasala ka kung saan ay nagawa mo pero there is a conviction. Sometimes, dinideny po natin po yun. Right? So, mamaya, maano po natin po yun. So, umpisahan po natin yung problema ng kasalanan. Alam naman po natin na there is guilt, no, ng kasalanan. Merong guilt ng kasalanan. Right? Dahil ayon po sa salita ng Diyos in Romans chapter 3, verse 23, lahat tayo ay nagkasala. Right? Lahat po tayo ay guilty sa kasalanan. Okay? Na kahit sabihin mo ay isang kasalanan lang ang nagawa po natin, ay parang nagawa mo ng lahat. You have committed them all. No? Ayun po sa James chapter 2 verse 10. Right? Kahit isa lang ang nalabag mo, ay parang nagawa mo na ang lahat ng kasalanan. Why? Because ang kasalanan kasi ay talagang masama po yan. Okay? Ibig lang sabihin, it is a terrible sa harapan po ng Diyos because God is holy. Diba? Kaya kahit maliit na kasalanan pa rin yan, ang nagawa po natin, ay tinitignan ng Diyos yung puso mo. Bakit mo nagawa po yun? Either maliit yan o malaki, ay tinitignan ng puso mo. Tinitignan po ng Diyos. Kaya, because God is holy, ay talagang galit po siya sa kasalanan. Ito po yung problema. Kaya ito yung kasalanan ang nagpapahiwalay po sa atin. Okay? Balikan po natin yung kaninang binanggit ko
na there is legal guilt and emotional guilt. No? Para ma-justify po natin. Kasi yung legal guilt means we have violated God's law. Dahil mayroong batas ang Diyos, kaya kapag ito po ay sinuway po natin, ay talaga namang pananagutan po natin. No? He holds us accountable. Pananagutan po talaga po natin po yun. No? Basahin po natin 1 John chapter 3 verse 4. Pakibasa, Crystal. 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Okay. So, anong magiging kabayaran yan? Okay, anong magiging kabayaran yan? Of course, it is an eternal separation from God. Pero sa atin, wala na po yun. Kaya pinag-uusapan lang po natin sa gabi pong ito, yung pananampalatayang nagtatagumpay. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ay kaya mo mapagtagumpayan ang mga bagay pong ito. No? Una, kasalanan, the rest, ayun yung pag-aaralan po natin. So, ito po yung kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan or eternal separation from God. Dahil yun po ang sinasabi ng Revelation chapter 6 verse 23. Ayan po ay wala na po tayo dyan. Right? Ito yung legal na kasalanan o legal guilt. Right? Sinuway po natin yung batas ng Diyos. Diba? Maraming batas ng Diyos. Isa lang hindi mo masunod doon ay talagang magiging kabayaran nito ay pamatayan talaga. Okay? Pero tayo po ay lumaktaw na dyan. Nakadaan na po tayo dyan. Okay? Pero ipinapakita lang ng salita ng Diyos na kapag nilabag po natin ang kanyang batas, ito ang magiging kaparusahan po niya. Ito po yung legal guilt. Yung emotional naman, ay ito yung it pertains to one conscience of sin. Right? It pertains to one's conscience of sin. On sin. Right? Kapag alam natin na nakagawa tayo ng mali, di ba? Pag nakagawa ka ng kamalian, nararamdaman po natin yung guilt. Di ba? Bilang Kristiyano. Pero pag hindi pa Kristiyano, pagpatay ng konsensya mo, wala ka ng konsensya talaga. There's no guilt. Pero sa mga Kristiyano, meron po tayong nararamdaman na guilty. Right? So, ibig lang sabihin, ang konsensya ng bawat isa ay nabibigatan. Okay? Para sa mga kasalanan na nagawa po natin. Kaya kahit sabihin mo, wala yun, no? O kahit sabihin mo, pinatigas na ang iyong konsensya, at sabihin mo na wala naman akong nararamdaman, emosyonal, ibig lang sabihin, nagkakasala ka pa rin. Ibig lang sabihin, yung pagkakasala iyon ay nandoon pa rin. At pananagutan pa rin natin ang kasalanan iyon sa Diyos. Okay? At yan ay hatulan ka pa rin sa bandang huli. Okay? Kahit sabihin mong pinatigas mo na ang iyong konsyensya at wala ka nang nararamdaman na emotional guilt, tandaan po natin, mananatili po rin po yan. Ibig sabihin, God still hold us accountable. At yan po ay papatawan din po tayo the last. Okay? Again, basahin po natin John chapter 12 verse 48. John 12:48, pakibasa sa Termen. John 12:40. 48.
believeth not my works, had one that judged him, and word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Okay, no? Ibig lang sabihin, ang Diyos ay pananagutin ka pa rin at tulan ka sa bandang huli. Pero ganun pa man, kapag hindi po natin iningan ng kapatawaran po ito yung magpiprevent, right, ng paglapit natin sa Diyos at paghingi ng mga bagay na dapat kailangan po natin. At hanggat hindi napapatawad o hinihinga ng tawad ang kasalanan iyan, ito po yung magpiprevent sa Diyos from coming to Him. Ayon po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Nabasa na ba natin ito kanina? Right. And 1 Peter chapter 3 verse 12. Right? Yun yung sagabal, yun yung ahadlang para paglapit mo sa Diyos. Di ba? Look, David, no? Ito yung naging problema niya. So, gusto niyang ma-restore yung joy of salvation kasi nawala na yung kanyang kasiyahan, kagalakan. Kaya ito rin po ang mangyayari po sa atin. And also prevent. No? Ito yung prevent para sa paglapit natin sa Diyos. Imagine, nakasarado ang tenga niya. Okay? O baka nakatalikod ang kanyang mukha, harapan niya sa iyo because of sin. Ibig sabihin, pinapakita lang ng Diyos kung gaano kabigat ang kasalanan. At imagine yung kasalanan niya, kung gaano kabigat, yan yung nagbigay para mamatay si Kristo. Yan din yung daan kung bakit napalayas si Adan at saka si Eva. Yun yung bigat. No? At hindi lamang po yun. Kapag ang isang tao na hindi napatawad ng kasalanan, sa impyerno siya pupulutin. Kaya ibig lang sabihin, talagang i-burden mo yung kasalanan yan at ikaw lang ang mag-isa. Kaya whatever comfort, peace, and strength God might provide for you ay hindi mo makukuha. No? If that sin remains on you. Okay? At nananatili po yan. Kaya nga sometimes wala tayong nakukuhang anong bagay galing sa Diyos. Di ba? Sometimes ang bigat-bigat po niyan. Sometimes parang dry na dry ang buhay ng Kristiyano. Why? Because nakatakip ang tainga ng Diyos. Right? Kaya sa atin, bagamat tayo po ay alam po natin na sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kinuha lahat ng kasalanan po natin, pero nandiyan pa rin. Kaya yun dapat po natin resolbahin. Kaya kailangan mo talaga ang pananampalataya kay Kristo. No? Okay, so tingnan po natin. Ibig lang sabihin, there is power of sin. Merong kapangyarihan ang kasalanan. Kaya ang guilt o ang kaparusahan ng kasalanan ay walang limitasyon po yan. The problem of sin is not limited to guilt. Okay? So, ibig lang sabihin, sapat na po yun. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, ay ito yung bagay kung saan ay i-enslave ka. No? Imagine yung kasalanan kung yun ay yan yung magtatalo sa iyo. Parang gamot, yung kapangyarihan ng gamot. Kapag nakakinom ka ng gamot ay hindi mo nalulubayan. So ganun din po yung kasalanan. Right? Kaya tignan natin kung paano i-describe ng Panginoon yung bigat o yung kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Tignan po natin sa John chapter 8 verse 31 to 35.
4. Alright. Pakibasa, Brother Diyos. Kung nakita mo na. John chapter 8, verse 31 to 34. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We by Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto thee, whosoever committed sin is the servant of sin. Alright. No? Kasi, ang sino man na merong kasalanan, ay talagang alipin ka ng kasalanan. Right? Alam naman po natin na nagkakasala ka dahil makasalanan ka. Pero pag nag-fall ang ninuno po natin, si Adan sa si Eva, ibig sabihin, minanalang natin yung yung kapangyarihan ng kasalanan, yung guilt ng kasalanan. Kaya sa isang tao, talagang itinuring ng makasalanan. Hindi ka makasalanan dahil nagkasala ka ngayon. Pero sa una, talagang makasalanan na ang mga tao. So, when you commit sin, no? Sa bagay, una pa rin talagang slave na tayo sa kasalanan. Ngayon lang. Right? Pero sa ating pagkaunawa, ang kasalanan ay talagang nagiging alipin ka dyan. Right? So, ibig sabihin, ayaw mong gumawa ng kasalanan, pero bakit nakakagawa ka ng kasalanan? Why? Because we are the slave of sin. Kaya once na nag-commit ka ng sin, ay talagang wala ka nang magagawa dyan, kundi kailangan mo manampalataya kay Kristo para makawala ka po dyan. Kaya nga si Paul, no, sa kanyang buhay, alam niya na hindi nakakatulong yung batas na kanyang tinatanganan, which is yung batas ni Moses, di ba? Wala, hindi siya nakawala po doon. Hindi po siya napakawalan po doon. So, ibig sabihin, he was slave or sold under sin. No? Kaya hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Di ba? Yun yung sinasabi po niya sa Romans chapter 7 verse 15 na he wanted to do what he want or wish to do, but he cannot. Why? Because siya po ay alipin ng kasalanan. At ang kasalanan ay nagdidwell sa kanya at nananangan sa kanya. Though he desired to do good, right? Kaya lang, hindi niya talaga magawa because slave po siya ng kasalanan. At ganoon din po tayo noon. Pero bakit ngayon nagkakasala pa rin po tayo? Kung talagang nasa kay Kristo na po tayo. Yun po yung dapat po natin makita. Kaya nga, we have to mortify the sin. So, ibig sabihin, meron tayong responsibilidad. Right? Kaya ba natin po yun? Patayin ang kasalanan? Kailangan po natin. Why? Magagawa po natin po yun sa tulong ng banal na Espiritu. That's why si Paul ay nakita niya sa kanyang sarili that he was a captive in the law of sin. Lahat ng parte ng kanyang pagkatao. Ganun niya pinapakita. Okay? Kaya nga ang turing sa kanya ay ang wretched. Ito yung kanyang ang kanyang iniiyak. Okay? I am wretched, no? Kaya paano ako makakawala dito? Right? Kasi ang kasalanan ay katulad ng isang sinasabi ko kanina, it is a powerful drug. Kung ikaw ay na-enslave ito, naging addicted ka na nito, ay hindi ka na makakawala sa kapangyarihan ng kasalanan. Right? At ito yung dahilan kung bakit napawalay tayo sa Diyos. At ito rin yung dahilan that wala po tayong
makukuha anumang bagay na tawag ito, na tulong ng manggagaling sa Diyos. Kaya kahit anong gawin mo sa panalangin mo, ay wala kang makukuha. Why? Because, sabi ko nga, nakatakip ang tainga ng Diyos sa isang tao na makasalanan. No? Kaya ating tingnan. Pero may pag-asa. Diba? May pag-asa. Kaya nga tayo nagkaroon ng pag-asa. Why? Because we have faith in Jesus. Okay? Ibig lang sabihin, there is a victory in overcoming sin. Merong katagumpayan sa pag-overcome ng kasalanan. So, paano? How faith in Jesus overcomes sin? Right? Nakita naman po natin, God provides forgiveness of our sin. Diba? Sino yung provide na? Ang ating Panginoon. Okay? Diba? Sabi niya sa Acts chapter 10 verse 43 that He promised to those who believe in Jesus there is remission of sin. Tingnan po natin Acts chapter 10 verse 43. Ito, sabi po niya, siya ang pinatututuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. No? Makakatanggap po tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Those who believes, ito yung pinangako niya sa mga tao na nananampalataya at naniniwala kay Kristo. Right? Posible ba ito? Of course. By shedding of His blood. Diba? Posible po ito, yes. Okay? Kaya sabihin po natin sa mga nakakausap po natin, sometimes wala na akong pag-asa kasi talamak ko ang kasalanan kong nagawa. Kabigat na aking kasalanan. Marami ng taong utang ng buhay. Di ba? Yan sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7. Okay, marami po tayong babasahin na text. Kaya pakibasa, Brother Joshua. Doon. Ephesians chapter 1, verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Okay, no, sabi po dito, by shedding of His blood, we receive the remissions of our sin. Because ang ating Panginoon, ang siyang naging propitiation, siya yung nag-sacrifice to appease, no? Para punan. Okay? Para magiging appease para sa kasalanan po natin. Diba? And we know, by His blood, we are justified. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, we are justified. Not guilty. Okay? You are not guilty anymore. You are spared from the wrath of God. How good. No? Ito yung magandang balita na ating nakita, napakinggan, pinaniwalaan, di ba? Sa kasulatan. Na tayo po, at sa pamamagitan ng pananampalataya, we have forgiven. So, yan po yung ipinangako sa bawat mayroong pananampalataya kay Kristo. Right? Kaya yung pananampalatayang iyon, yun yung nagbigay sa iyo para ikaw ay mag-repent. Okay? Mag-repent. Right. So,
ayon po sa Acts chapter 2 verse 38. Sige, basa ulit tayo. Acts chapter 2 verse 38. Pakibasa, Brother Mark. Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay. Ay, kaya ito naman, no? Ito na yung nangyari po sa atin. Kaya nagkaroon ng pagsisisi, biglang sabihin, nagbago na ang iyong isip, at ngayon, tignan po natin, yung power ng forgiveness, ayaw mo lang gumawa ng kasalanan. Di ba? Nagre-resist na tayo sa kasalanan na nasa harapan po natin. Right? Nandun na yung desire po natin na labanan ang kasalanan. Okay? Na dati hindi po natin nagagawa po yung why. Dahil ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo. Ngayon, meron ka ng pananampalataya kay Kristo, ito na yung nagbigay sa iyo para talikuran mo ang kasalanan at ngayon, naglilingkod ka na sa Diyos. Yun yung patunay. Diba? Yun yung patunay. Okay? Kaya, ang kapatawaran ay patuloy na ibinibigay ng Diyos as we repent, confess our sin. Kasi sabi ko nga, kahit sabihin mo napatawad na po tayo, napalaya tayo sa kasalanan, pero sin still there. Kaya kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan na hindi mo sinasadya or whatever, pero we have the antidote para humingi ng kasalanan. Di ba? Yun yung kagandahan mo. Okay? Na ipinangako ng Diyos po sa atin. Kaya sa ganitong paraan, okay, ay makikita po natin. Okay? At dito, nakita din ni Paul kung paano din siya napalaya sa kasalanan. Kaya nga sabi niya, we have no longer be slaves of sin. Right? We have been freed from sin. Okay? Napalaya na po tayo. Pinalaya na po tayo sa mga kasalanan. Kaya lang, bakit nagkakasala pa rin ang Kristiyano? Kaya yung we have to keep, we have to put to death the deeds of the body. Sa tulong ng banal na Espiritu, ay meron na tayong kakayahan to overcome sin. Sa tulong ng banal na Espiritu, ay meron na tayong tulong na nagmumula sa Diyos to overcome sin. Philippians chapter 4 verse 13. Tingnan po natin. Okay? Ano sabi ko doon? Memory verse ko ito eh. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Right? And also Ephesians chapter 3 verse 16. Pakibasa na lang 20 and 21. Ephesians chapter 3 verse 16 to 21. Right? Pakibasa, Crystal. Ephesians chapter 3 verse 16. Sama mo na rin ang 20 to 21. Ephesians chapter 3, verses 16 to 21. Hindi. 16, 20, 16. 16
that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Verse 20 to 21. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Okay, no? So, kaya na po natin para ma-overcome po natin ang kasalanan by the aid of Spirit, no? With the help of God, para ma-overcome po natin ang kasalanan. At ito yung ipinangako sa mga apostles. Okay? Right? The promise of the Spirit was given by both Jesus and His apostle. Basahin po natin. John chapter 7 verse 37 to 39. O pakibasa, Sister Mel. John 7:37 to 39. Yes. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo, sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. 38. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. 39. Ngunit ito sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. 40. Okay. 39 lang. Yes. So, ibig lang sabihin, ipinangako ito sa mga nananampalataya kay Kristo. Right? To those who believe in Him and to those who repent and are baptized. Right? Kaya po natin. Lalo na sa mga sumusunod na anak ng Diyos. Okay? So ito yung mga paraan para ma-overcome po natin. Of course, siyempre, mananampalataya po tayo, no? Pinaniniwalaan po natin kung ano yung mga ginawa ni Kristo, and then binigyan po tayo ng banal na Espiritu para makaya po natin, ma-overcome po natin ang kasalanan. Huh? Kung hindi, ibig lang sabihin, ayaw po natin. Ibig sabihin, hindi ka napalaya sa kasalanan. Kasi yung bisal kasi ang tinitignan po natin dito. Alright? Kapag nagpapatuloy ka pa rin ng kasalanan, ibig lang sabihin ay hindi mo natanggap o hindi mo pinaniniwalaan yung ginawa ni Kristo. Di ba? Madaling salita, you are not born from God. Di ba? Kasi yun lang ang sinasabi, ang sino man, no? Na pinanganak ng Diyos ay sila lamang. Ibig nga sabihin, mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, ang mayroong kakayahan to overcome the world. Una, kasalanan. Yung iba, yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. At ipinapakita lang po dito na kaya po natin. To the one who is willing to believe in Jesus, no? To the one, ibig lang sabihin, may mga Kristiyano na ayaw ipagkatiwala lahat. Okay? Ibig lang sabihin, sinasabihan po dito, yung mga gusto, yung mga tao na talagang naniwala na mayroong totoong pagtitiwala at true conviction. So then, faith is your victory. Okay? Kaya doon nakakasalalay ngayon. Ngayon, yung ang pananampalataya mo ay iba, ay hindi ka talaga mananalo ng sanlibutan. Okay? So, ibig lang sabihin, ipinapakita lang na ang Kristiyano
ang meron lang pag-asa. Okay? Ang tunay na Kristiyano lamang ang makakapanalo sa lahat ng bagay. Okay? Lalo na sa kasalanan. Okay? Diba? Again, still, you still enslaves of sin. Kung nagagawa pa rin mo yun at hindi ka makaalis dyan, alitin ka pa rin ng kasalanan. Okay? Pero kung hindi, ibig sabihin, we have to mortify, we have to kill, we have to put to death. Kaya nga nagpupumiglas tayo di ba? Kaya nga kapag meron tayong nagawang kasalanan na hindi mo sinasadya, agad-agad lumulod ka sa Diyos. Pero andun yung struggle, andun yung desire ng kaluluwa mo na hindi mo magawa mo. Di ba? Kaya walang may rason ang Kristiyano. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu para tulungan ka. Kaya lang, ayaw mo. Binubulong na ng banal na Espiritu na lumayo ka dyan. Malis ka na dyan, ayaw mo pa. Nagpumiglas ka pa rin. So, we have the responsibility also. No? Para mamortify po natin ang kasalanan. Okay? Tandaan po natin, ang kapangyarihan ng kasalanan ay saglit lang po tayong alipinin. Kaya lang, nagawa na ito ng ating Panginoon. Through His blood and by the gift of the Holy Spirit, kaya pa rin natin. Okay? Kaya ito yung kagandahan po nito. Yung ibinigay ng Diyos through the Holy Spirit ay nagkakaroon po tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya kayang-kaya po natin i-overcome ang mga bagay na nagiging sagabal para ang relasyon mo sa Diyos ay lalo pang mapalapit. Kaya po natin labanan lang po yun. No? Tandaan po natin, kung wala kang pananampalataya, wala lahat ito sa iyo. Hindi rin ibibigay ito sa iyo. So, ibig sabihin, ibinibigay ito sa mga tao na naniniwala kay Kristo sa mga bagay na ginawa niya sa krus. Kaya nga walang tao talaga na nakaka-overcome. Di ba? Kaya nga ang sabi ng tao, wala, makasalanan talaga tayo. Kaya nagagawa natin ito Di ba? Minsan, narinig po natin sa mga tao na wala pa kay Kristo. Kaya hindi mo ako masisi dahil makasalanan ako. Pero sa Kristiyano, hindi niya masasabi po yun. Hindi po natin masasabi po yun dahil ibinigay na sa iyo lahat ng resources, lahat ng source to overcome everything, pero hindi naman nangyari, hindi mo ginawa. Ibig lang sabihin, you have no desire to kill or to put to death yung kasalanan na namumutawi pa sa ating katawan. Yung may indwelling sin yun yung kailangan natin patayin. Kaya kung tutuusin, ay dapat tayong magpasalamat for that such wonderful gifts na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya walang masasabi ang Kristiyano. Pasensya na, nahulog ako sa kasalanan. Kaya nga sabi ni John, ulit dun sa first John, na ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala. Ibig lang sabihin, yung paulit-ulit na kasalanan, dapat hindi na ginagawa ng Kristiyano yun. Right? Ibig sabihin, binabalik-balikan na kasalanan, dapat hindi na.
Kaya, ibig lang sabihin, kaya po natin. Gapiin na lahat. Kaya nga, free is the victory. Kaya ang pananampalataya, ang katagumpayan. Kailangan po natin nila ang pananampalataya. Kaya yung sa atin naman, yung pananampalataya po natin, lalakas na lang yun through the word. Sa devotion mo, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, ma-overcome po natin kasi once na pagbukas mo yun, sinisdet, patay ka. Ibig sabihin, pinapaalalahanan ka na huwag kang gumawa ng kasalanan. So, biglang sabihin na meron ng tulong ng banal na Espiritu para maging aware tayo. Di ba? Kaya yun yung kagandahan kapag binababad po natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin from time to time binabasa ang kanyang salita. If not, wala. Paano ka wawarningan ng banal na Espiritu kung hindi mo naman nabasa sa aklat yung mga bagay na di ba? Sometimes kasi nagiging abusive na rin ng mga tao through the leading of the Holy Spirit eh. Paano ka ililid ng Holy Spirit? Hintayin mo, nagulungan ka para umalis ka dyan, hindi. Through His Word pa rin. Kaya sometimes, pag nakagawa ka lang ng kasalanan, meron talagang conviction, meron talagang kinukonsensya ka talaga, yun. Okay? Pero yung bubulungan ka, hindi. Through His Word. Kaya kailangan yung salita ng Diyos. Kaya nga kasama po yung nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya kailangan po natin patibayin yung pananampalataya po natin through His Word. Right? Para ma-overcome po natin, especially ang kasalanan. And then the rest, kaya din natin. No? Kaya ito yung nagiging dahilan, ang kasalanan. Kapag ito ang naging dahilan, na-block na lang. Okay? Meron ng harang. Kaya hindi ka napapakinggan ng Diyos. Unless, nahingan mo ng tawad ang kasalanan ko. Ito naman si David. No? Yung kanyang cry na i-restore sa kanya ang kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, wala na yung enjoyment niya. Wala na yung blessing sa kanyang kaligtasan. Okay? Nalulungkot na siya, hindi na siya masaya, although ligtas siya. Okay? Pero yung comfort, yung peace, nawala lahat yun. Kaya ito yung nagiging dahilan. Kaya wala kang mahingi at tulong sa Diyos. Hanggat hindi mo pinagsisisiyan ang kasalanan mo. Kaya yun ang ginawa. Okay? Nanalangin siya. Kikita po natin yung kanyang dapat ganun din po tayo. Kaya, hanggat maaari, we have to mortify. Yun talaga ang gagawin po natin. Dahil ito po yung responsibility po natin. Hindi yung sasabihin mo, bahala sa akin ang Panginoon. Basta dito lang ako. Nandito lang naman ako eh. Nakatingin lang. Wala naman akong ginagawa. Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Right? Huwag ka nang mag-stay dyan. Umalis ka na dyan. Kaya dapat kailangan talaga patayin po natin. At kaya po natin because meron na po tayong katulong. Right? Upang mapaglabanan to overcome sin. Okay? Kaya again, salamat sa Panginoon. Although maaaring napag-aralan na niyo ito ng mas malalim pa, pero ito yung talagang sin. Okay? Kailangan po natin manampalataya kay Kristo. Tayo ba naman? Kami po muli o Diyos, nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan. Tunay po na kasalanan ay makapangyarihan, Panginoon. Nasisira po ang lahat because of sin. Napapaliwala ang buhay ng tao o ng Kristiyano because of sin po. Kaya salamat po sapagkat power of sin, the guilt of sin ay inalis na niyo po sa amin because we have faith at
kami po yung nananampalataya sa inyo. Ito po yung kailangan po namin ng Diyos na patuloy na diligin po namin ang aming pananampalataya, ang niwala po sa inyo, to overcome those things, Lord, na nagpapalayo sa amin sa inyo, or nagsasara ng tenga mo dahil sa kasalanan po nito. Lord, na kami po ay tumawid na sa sumpa o sa galit mo po, Panginoon, dito sa sin. Kaya lang, still, nandito pa rin kami sa sanlibutan. Kasalanan ay nandiyan pa rin. Hindi maiwasan. Of course, laging lumalapit po ito sa amin. Kinakatok kami kung saan man kami, O Diyos, at inaanyayaan kami upang gawin po ito. Pero Lord, salamat po sapagkat ibinigay niyo na po ang mga kadahilanan upang mapagtagumpayan po namin po ito. Kaya salamat po, Lord. Sana maging aware po kami at may apply po namin, Lord, yung mga bagay po ito para maiwasan po namin, ma-overcome po namin lalo na po ang kasalanan. Kaya salamat po, Lord, sapagkat iniiwas niyo po kami. Ayaw mo po na mabahiran ng anumang karumihan ang iyong mga anak, sapagkat nalulungkot ka kung ang iyong anak ay nababahiran ng kasalanan. Kaya, Panginoon, alam po namin na minsan nagagawa po namin po yun, at you provide, Lord, na dapat hihingi po namin po na ito ng tawad. Sapagkat alam po namin na mabigat po ang dala-dala po nito. Hindi kami nabigyan ng kapayapaan o namang comfort sa buhay po namin kung merong kasalanan na hatilang sa buhay po namin. Kaya salamat po muli sapagkat sa gabi po nito ay muli pinaalala po ninyo sa amin kung gaano kabigat ang kasalanan. Sapagkat maraming mga Kristiyano na hindi na po ito binibigyan ng seryoso. Dahil naniniwala po sila na bagamat sila po ay mga anak na, ay inisip po nila, Lord, ay hindi na sila mababayan ng kasalanan. Kaya nagiging pabaya na po ang mga kapatiran po namin. Kaya sana, Lord, makita po namin, O Diyos, ang parusa at bigat po nito, kahit kami mga Kristiyano na still, Lord, meron pa rin consequences po nito. Kaya help us through the aid of the Spirit and through your word, Lord, at sa sipag po namin na mag-devotion, manalangin, O Diyos, na po ito ay maubagang po namin. Kaya salamat sa gabi po ito. Panagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.